Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin sa ating mga mata, sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalang katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon, at iyon ay walang iba, si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo 7, talatang 24 hanggang 25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Umuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, tukso o takot. Maraming yumanig, umaaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Kristo. Kaya sa ating morning devotion ngayong umaga, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa unang Samuel, Kabanata 20, talatang 42. Ito po ang sinasabi. At sila'y nagyakapan, at umiyak si David ng malakas kay Jonathan. At sinabi ni Jonathan kay David, pumunta ka sa kapayapaan, at yamang pinagkatiwalaan mo ako, gaya ng ipinangako mo, ay patuloy kitang ipagkakatiwala sa Diyos. Pagkatapos ay bumalik si Jonathan sa lungsod. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng pamilya, sa bawat ugnayang pinagkabuklod ng iyong pag-ibig. Basbasan mo po ang aming tahanan ng kapayapaan, pagkakaunawaan at wagas na pagmamahalan. Kung may sugat sa puso, ikaw po ang magpagaling. Kung may hindi pagkakasundo, ikaw po ang maghilom. Turuan mo kaming magpatawad tulad ng iyong pagpapatawad, magtiyaga tulad ng iyong pagtatyaga, at pagmahal ng walang kondisyon. Ingatan mo po ang bawat miyembro ng aming pamilya sa pag-alis at pag-uwi sa trabaho at pag-aaral. Naway ikaw ang sentro ng aming tahanan at ang iyong salita ang ilaw sa aming mga desisyon.
Aming ipinataas sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoon, may buong pagpapakumbaba. Inialay namin sa iyo ang mga may karamdaman, ang mga dumaranas ng sakit sa katawan, isipan at damdamin. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Bigyan mo ng lakas ang kanilang katawan, kapayapaan ang kanilang puso, at pag-asa ang kanilang kalooban. Kung may kirot at panghihina, ikaw po ang magbigay ginhawa. Kung may pangamba at pangungulila, ikaw po ang maging sandigan. Ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa sapagkat ikaw ay Diyos na laging kasama. Basbasan mo rin po ang mga nag-aalaga at nagmamahal sa kanila. Bigyan ng tiyaga, lakas, at malasakit araw-araw. Naway maghari ang iyong kagalingan at kalooban sa kanilang buhay. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas. Amin ding ipinataas sa inyo ang aming mga guro, aming mapagpalang Diyos. Aming iniaalay sa iyo ang lahat ng mga guro, mga daluyan ng kaalaman, paggabay at pag-asa. Bigyan mo sila ng karunungan sa bawat araw na itinuturo, pasensya sa bawat hamon ng silid-aralan, at lakas ng loob sa mga panahong sila'y napapagod. Basbasan mo ang kanilang isipan at puso upang ang kanilang mga salita ay maging binhi ng kabutihan at ang kanilang halimbawa ay maging ilaw sa landas ng mga mag-aaral. Ingatan mo po sila sa araw-araw sa kanilang kalusugan, pamilya at mga pangangailangan. Ipagkaloob mo ang kagalakan sa kanilang paglilingkod at ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po sa kanilang sakripisyo at dedikasyon. Naway patuloy mo silang gamitin bilang instrumento ng iyong pag-ibig. Amin ding itinataas sa inyo ang aming mga namamahala sa paaralan, o Diyos. Aming inilalapit sila sa iyo, Panginoon, ang mga namumuno at namamahala ng aming paaralan, ang mga administrador, punong guro, at lahat ng may tungkulin sa pamumuno. Bigyan mo sila ng karunungan sa bawat magpapasya, katapatan sa kanilang paglilingkod, at malasakit sa kapakanan ng mga guro, mag-aaral at kawani. Naway ikaw ang gumabay sa kanilang mga plano at layunin upang ang bawat hakbang ay magdulot ng kaayusan, katarungan at pag-unlad sa buong pamayanan ng paaralan. Palakasin mo po sila sa mga hamon ng pamumuno, ingatan sa pagod ng panghihina at ng loob, at punuin ng kapayapaan ang kanilang mga puso. Naway ang aming paaralan ay maging lugar ng kaalaman, paggalang, disiplina at pag-ibig sa kapwa, isang lugar na nagbibigay luwalhati sa iyo. Amin itinataas sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasaylayan ng lipunan. Ikaw ang kanlungan ng mga mahihina, o Diyos, at pag-asa ng mga walang tinig sa mundo. Inialay po namin sa iyo ang mga nasa laylayan ng lipunan ng mga dukha, nagugutom, walang tahanan, napabayaan at pinapasan ang bigat ng kawalan ng katarungan. Yakapin mo po sila ng iyong habag at pag-ibig. Bigyan mo ng lakas ang kanilang mga nanghihinang katawan. Liwanag ang kanilang mga pusong pinanghihinaan ng loob, at pag-asa ang kanilang bukas.
Gamitin mo rin po kami bilang mga kasangkapan ng iyong awa upang magbahagi, magmahal, makinig at kumilos para sa katarungan at kapayapaan. Naway manaig ang iyong kaharian sa gitna ng kahirapan at ang iyong kalooban ang magbigay dangal sa bawat buhay. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus na naging tinig ng mga naapi at kaibigan ng mga dukha. Lahat ng ito ay aming ipinalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. At sila'y nagyakapan at umiyak si David ng malakas kay Jonathan. At sinabi ni Jonathan kay David, pumunta ka sa kapayapaan at yamang pinagkatiwalaan mo ako, gaya ng ipinangako mo, ay patuloy kitang ipagkakatiwala sa Diyos. Pagkatapos ay bumalik si Jonathan sa lungsod. Ang talatang ito ay naglalarawan ng isang tunay na pagkakaibigan sa pagitan ni na David at Jonathan. Kahit na may panganib sa paligid, si David ay takas sa buhay. At si Jonathan naman ay anak ng hari na minsang nais patayin si David. Pinili nilang manatiling tapat sa isa't isa. Ito ang paalala sa atin na ang tunay na kaibigan ay hindi sumusunod sa agos ng sitwasyon o sa sariling interes. Ang tunay na pagkakaibigan, mga kapatid, ay nakabatay sa katapatan, pagmamahal at prinsipyo, hindi lamang sa kasiyahan o sa pakinabang. Sino ang mga Jonathan sa ating buhay, mga kapatid? Sino ang mga kaibigang handang protektahan tayo at manatiling tapat sa gitna ng pagsubok? Napakaseryoso ng sitwasyon at makikita natin si David na umiiyak ng malakas. Ang kanyang pag-iyak ay simbolo ng tunay na emosyon at kabiguan sa harap ng pagbabago at panganib. Hindi ito kahinaan, mga kapatid. Sa katunayan, ang pagpapahayag ng damdamin ay nagpapakita ng pagiging totoo at bukas sa ating sangkatauhan. Ang luha ay maaring maging daan para sa paghilom at pagbabalik loob sa Diyos. Huwag matakot, mga kapatid. Ipakita ang iyong damdamin sa Diyos o sa tamang tao. Ang emosyon ay bahagi ng ating espiritual na paglago. Sa kabila ng takot at panganib, mga kapatid, sinabi ni Jonathan kay David, pumunta ka sa kapayapaan. Ipinapakita nito ang kanyang pananampalataya sa Diyos at pagtitiwala na ang Diyos ang may hawak ng kinabukasan. Ang kanilang pagkakaibigan ay hindi lamang nakabatay sa emosyon, kundi sa pananalig sa plano ng Diyos. Sa gitna ng pagbabago o takot sa hinaharap, mga kaibigan, paano natin maipapakita ang ganitong tiwala sa Diyos? Paano natin hinahayaan ang kanyang plano ang mamuno sa ating buhay? Pinagkatiwalaan ni Jonathan si David. Ipinagkatiwala nito na ang pangako ay may espiritual at moral na halaga.
Ang mga salita at pangako ay hindi biro. Ito ay obligasyon na dapat pangalagaan ng may katapatan. Ang ating mga pangako sa Diyos man o sa kapwa ay may bigat, mga kapatid. May bigat. Panatilihin ang integridad sa salita at gawa, lalo na sa mga oras ng pagsubok. Sa ating modernong buhay, mga kapatid ko kay Kristo, maraming relasyon ang nasisira dahil sa takot, inggit o pansariling interes. Ang halimbawa ni David at Jonathan ay nagpaalala na sa gitna na ang tunay na kaibigan ay nagbibigay proteksyon at gabay kahit may panganib. Ang katapatan, pagmamahal at pananampalataya sa Diyos ay higit sa pansariling interes. Ang pamamaalam o paghihiwalay ay hindi palaging katapusan. Maaari itong maging simula ng mas malalim na pagtitiwala sa Diyos. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos at mapagbigay, maraming salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal at kabutihan. Salamat po sa buhay na iyong ipinagkaloob sa aming pamilya, sa aming kaibigan, at sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po sa mga biyayang nakikita at hindi nakikita, sa kalusugan, pagkain, tahanan at pagkakaroon, matuto at maglingkod. Salamat po sa mga pagsubok, sapagkat sa bawat isa ay may aral at lakas na aming natutunan. Tulungan mo po kaming maging mapagpasalamat sa bawat araw, hindi lamang sa magandang sandali, kundi pati sa mga hamon na nagpapalakas sa amin. Naway ang aming puso ay laging puno ng kagalakan at pasasalamat, at ang aming mga kilos ay sumasalamin sa iyong kabutihan. Lahat ng ito ay aming inialay sa iyo, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Panginoon, sa iyong mapagpalang pangalan, aming hinihiling ang iyong basbas sa bawat isa sa amin. Naway ingatan mo po kami sa lahat ng oras, sa pag-alis at pagdating, sa bawat gawain at desisyon. Palakasin mo po ang aming katawan, gabayan ang aming isip at pagyamanin ang aming puso ng pag-ibig, kabutihan at pananampalataya. Naway maghari ang kapayapaan at pagkakaunawaan sa aming tahanan, paaralan at komunidad. Ipinakakaloob namin sa iyo ang aming mga pangarap at mithiin, at hinihiling namin na ikaw ang maging gabay sa bawat hakbang namin. Pagpalain mo rin po ang aming mga magulang, guro at mga namumuno upang sila ay magpatuloy sa pagtulong, pagmahal at paghubog sa aming. Naway maging ikaw, ilaw kami sa aming kapwa, tagapaghatid ng pag-asa at kasangkapan ng iyong kabutihan sa mundong ito. Ang lahat ng ito, Panginoon, naway laging maging sentro ang iyong pangalan at ang iyong pag-ibig, ang aming gabay at sandigan. Amen at amen. Marami po salamat sa inyong walang sawang pakikinig sa ating pang-umagang devotion o worship, morning devotion para sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang Diyos ang ating sandigan sa lahat ng oras na sa araw ng ating pangangailangan. Sandig lang tayo, mga kapatid, sa ating Diyos na buhay. Ano man ang ating
Jonathan, sa ating mga buhay, ikaw ang Diyos lamang ang siyang ating gabay at kanlungan. Maraming salamat